nga po guys at ako po ay magpipinaw ng aking mga nilabhan. Ito po ay sinampay ko pa kagabi kasi nga po naglaba pa ako kagabi sa automatic. Madami pa akong nilabhan. At isasampay ko po yung hindi nagkasya dahil napakaliit nga po ng aming sampayan. Hindi po magkasya lahat kapag damit lang po yan ang alaga kong dalaga. Pag maglaba ng kanyang damit, magpalaba siya, maabot ng 1 week. Kaya madami pong maduming damit. Ayan. Mahigit pa nga minsan 1 week, siguro mga 2 weeks itong nilaban kong ito. Kasi inuna ko lang yung mga medyo puti-puti at yung mga black po niya ay yun yung isasampay ko ngayon. Papalitan ko itong mga pinipinaw ko na ito. Yan. 10 taon na nga po ako dito sa Abha Kingdom of Saudi Arabia. At dalaga na po, malaki na. Talagang napakalaki po ng alaga kong may-ari ng damit na ito. Nung dumating po ako sa kanila ay grade 6 siya. At ngayon po ay graduating na siya ng college. Business Administration po ang kanyang course. Tunay nga po namang ang buhay dito sa abroad, ang pagtatrabaho dito sa abroad ay hindi gawang biro. Kailangan po ay matyaga ka. Siya lang po ang, simula po nung ako'y nag-abroad, sila lang po ang naging amo ko. At nung una naman po ay medyo maayos sila. At nung habang nagtatagal ka, ay di, siguro po ay nananawa na rin. Parehas kami. Ay lumalabas na rin po yung mga ugali nila na medyo nagkukuripot, medyo nagdadamot. Yung babae lang naman po ang gano'n ng ugali. Kasi yung sa amo ko ng mga lalaki, okay naman. Lahat ng mga pananagutan nila sa kanilang katulong ay gustong sagutin ng amo ko. Pero yung babae po ay hindi, kontra ng kontra. Katulad po ng mga personal things ko, dati po ay libre. Pero ngayon po ay hindi na. Bali pa dalawang bakasyon ko po, padalawang balik ko ito. At dito pong balik ko ngayon, July, ay talaga pong nakita ko ang tunay na ugali nitong babae. Tinapat niya po ako na wala na daw po siyang ibibili ng aking mga personal things. Ako na lang daw po ang bibili ng gamit ko. Sabi ko okay lang. Di bali last 3 years na lang naman ako sa kanila. At may edad na rin naman ako. Kailangan ko na rin mag-for good sa Pilipinas. Pagtyagaan ko na lang yung last 3 years kasi meron pa akong project sa buhay ko na tatapusin ko. At bala ko na rin naman po talagang mag-for good. Kaya pagtyaga-tyaga lang po tayo. Ganyan lang po talaga ang buhay. Pag may tyaga, mayroong nilaga. Hayaan na po natin na tayo na ako na yung bibili ng aking mga gamit. Di bali. Kaysa naman magtiis tayo, syempre sarili natin ito. Kailangan natin yung mga gamit natin, sabon, toothbrush, ganyan. Toothpaste, shampoo, napkin, syempre. Kailangan natin yan. Huwag natin tipirin ang ating sarili. Pero yung amo ko pong lalaki, dati narinig ko pa sa kanya na sabi, ilabas mo yan sa isang araw. At bilhan mo ng kanyang mga gamit. Ang sabi po nung babae, pero sadyang pinaparinig niya po sa akin noon pa. Pagbalik ko na sabi niya, ay hindi. Sabi niya, wala na daw pera. Sabi ko, sana nga matuluyan ka mawalang ng pera. Yan lagi ang bukang bibig niya. Pag mamamalingki siya, gusto niya siya na mabalingki. Kilo-kilo lang ang kanyang binibili. Tapos pag naubos, naghahanap. Pero pag yung amo pong lalaki na mimili, talagang kahon-kahon na prutas ang pinamimili. Pati mga grocery, madami yan. Kahit sa dosina, kalahating dosina, ganun. Pero pag yung babae, ang liliit ng kanyang pinagbibili, kahit na mga palaman maliliit lang. Tapos pag naubos, naghahanap. Ganun na po yung ugali niya ngayon. Naghawa-hawa na silang magkakapatid. Kasi nagkikwentuhan nga po kami nung Pilipina rin nakatulong ng kapatid ng kanyang amo. Talaga naman pong halos minsan nagugutuman. 2 times na nga lang kumakain. Tanghalian, hapunan, magkasama na. Pagkatapos sasabihin pa na masama daw kumain ng kanin palagi. Yung tinapay po at saka kanin, iisa lang po yung calories niya na
Pag natunaw, ano yun, nagbibigay ng glucose sa ating katawan. Parehas lang din po na masama. Nagtatrabaho ka ng mabigat tapos tinapay lang kakainin mo, di ba nakakagutom po? Tayo mga Pilipino, sanay tayong kumain ng kanin. Di syempre, naghahanap yung ating sarili ng kanin dahil sa Pilipinas, umaga, tanghali, hapon tayo kumakain ng kanin. Di ba nila naintindihan yun? Nagtatrabaho tayo, mabuti sila, daldal lang ng daldal sa cellphone, tapos tuloy-tuloy din ang kain nila. Kaya sana naman, huwag nilang pagbawalan kumain ng kanin kung gustong kumain ng kanin. Lagi lang, ay, ubos na agad ang bigas. Kaya sabi ko dun sa kasamahan ko na katulong ng kanyang kapatid, ay bumili ka na lang ng bigas. Para pagka sinita ka niya, sabihin mo, binili mo na yan. Siyempre, kailangan naman gutumin natin kako ang ating sarili. Kaya ganyan din pong ginagawa ko. Pag ako pinapupunta sa supermarket, bumibili po talaga ako ng pagkain ko. Yung mga pagkain Pilipino kasi nga po, syempre hinahanap din natin yun. Dahil ang pagkain po dito, paulit-ulit na lang. Kung ano na lang yung pagkain nila, ganun-ganun na lang mga gulay, iisa. Simula't simula nung dumating ako, kalabasa, carrots, saka Ayan, cucumber. mainit pa guys. Ganun-ganun na Kaya lang lagi. Well, hindi na